Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, Diyos ko po, ginulat ang lahat, Rimulya kumpirmado na. Trillanes na tulala sa balitang ito. Nako, yan po mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, bago po natin ulit panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito, may isi-share lang po ako kasi yung mga tribo, no? Yung mga tribo sa Davao, palakpakan po natin. Nag-offer po na protektahan ng ating Vice President Sara Duterte, no? Ito po. Ito po yung official statement, open letter to the Vice President of the Philippines, no? VP Sara Duterte. Mula po ito kay Deputy Mayor Maguindanaon Tribe. Yan mga kababayan. Ito pong sinasabi dito sa sulat na ito. Dear Vice President Inday Sara Duterte, I am writing to you in behalf of the 6 Muslim tribes of Davao City, namely the Iranon, Kagan, Maguindanao, Maranao, Sama at Tausog. Yan mga kababayan. In a gesture of solidarity and support, we have mobilized a dedicated group of volunteers to offer enhanced security services for you and the entire Duterte family. So yan mga kababayan, hindi na po natin babasahin ang kabuuan kasi napakahaba po, no? Pero palakpakan po natin. Ito kasi si Vice President Sara Duterte kasi mga kababayan, no, marami pong nagko-comment, sabi nila iba talaga, no? Iba talaga pag ang puso ay nasa taong bayan. Kasi mismong taong bayan na, no, ang magkukusa na tulungan kung ano man ang kakulangan, no? Sa Office of the Vice President, mga kababayan. Palakpakan po natin ito. O yan mga kababayan, pwede na po ito. Maging po yung MNLF, no, ay nangako rin na kung sakasakaling kailangan po ni Vice President Sara Duterte ng security, ay nag-offer din po sila na tutulungan si Vice President Sara Duterte kung kinakailangan. Palakpakan din po natin. O ano po ba ang ipinapahiwatig nito? Kasi kung naibang tao lang po, no, si Vice President Sara Duterte, sa palagay niyo po ba itong mga taong ito, itong mga grupong ito, no, na mga katutubo pa natin ito ito po ba sila ay magkukusa, i-offer yung sarili nila para protektahan ang ating Vice President Sara Duterte? Iba po kasi yung talagang nakikita ng taong bayan na yung ginagawa ay para rin sa taong bayan, di ba? Kasi kung naiba ito, gagawin kaya ito ng mga, di ba, gaya yung sabi ko, tinatanong ko kanina, gagawin kaya nila, kung for example lang si Lena Robredo ito, gagawin kaya nila ito? Di ba? Well, anyway mga karibin natin, yan, sinare ko lang po sa inyo dahil maging ano pa man, handa po ang taong bayan na protektahan si Vice President Sara Duterte at palakpakan po natin yan. Malamang, no? Malamang ikaw na nanonood ngayon ay ganun din ang gusto mo, no? Maprotektahan si Vice President Sara Duterte kasi kinuha na ng security, 'di ba? Ganun din siguro yung nararamdaman natin, no? Sa nararamdaman nitong mga tribo, no, na mga Muslim dito sa Davao City. Ganun rin siguro yung pakiramdam natin na talagang dapat talaga protektahan si Vice President Sara Duterte. Lalo na, no? At yung mga iba't ibang mga politiko ay like for example si Senator Res Hontiveros, di ba? Naglabas po siya ng statement na banta raw ang mga Duterte, no?
O kaya baka may balak itong si Senator Rizal Hontiveros, ha? Bantayan rin po natin yan kasi banta raw ang mga Duterte. Ha? O. So yan mga kababayan, ano po ang masasabi nyo dyan? Ha? At ito pa. Nako talaga. Ito may bago pong labas na survey ang SWS mga kababayan. At ito po, ipapakita ko po sa inyo dahil sinasabi nila na tumaas daw, no? Yung satisfaction ratings ni President Bongbong Marcos Jr. O ito mga kababayan. Ito po yung ano nila, yung sa TV5. PBBM satisfaction rating rises in June. SWS. Yan mga kababayan. Basahin po natin ng kaunti dito. 9% of Filipinos believe President Bongbong Marcos Jr. will fulfill all his promises. Yan mga kababayan, ha? 9% lang po ang naniniwala, no, na tutuparin ni President Bongbong Marcos Jr. yung kanyang pangako. 9% mga karabin natin. Ha? At while 17% think he will fulfill most of them. May 17% na na tutuparin, no? Yung karamihan daw ng pinangako. 17%. According to the social weather station SWS, however, 48% of the respondents believe only a few of the promises will be kept. Sa mga kababayan, 48% lang na kakaunti ng mga pinangako ay matutupad. Nako po. At ito, sabi naman 23% think almost none or none will be fulfilled. 23% yung ayaw maniwala na matutupad yung mga pangako, no? So, nakakalito itong di ba, mga percent. Ang gusto lang naman natin malaman dito mga kababayan, no? Kung ikaw na nanonood ngayon, di ba? Naniniwala ka ba? Satisfied ka ba kay President? Yan na lang. Di ba? Yan na lang po. Kasi sa survey po nila, ipapakita ko po yung survey nila. Ito lang po yung ipo-point out ko. Ito, President BBM satisfaction rating rises in June. Pero, wag na po natin basahin lahat, no? Kasi matatagalan tayo. Ito na lang po yung ipo-point out ko mga karabin natin. Ito, i-highlight ko po para makita nyo rin. Ito po yung sinasabi. The survey was conducted among 1,500 respondents from June 23 to July 1, nearly a month before Marcos' third State of the Nation address. So mga kababayan, this is very late. Di ba? At tingnan nyo yung respondents nila mga kababayan. 1,500. Ilan ba ang population ng Pilipinas? Na-research ko po kanina, lampas na po tayo ng 15 million. Let's say 15 million mga kababayan. Itong 1,500 ay hindi po nag 1%. Ito po ay 0.01% lang ng kabuang 15 million population ng Pilipinas. So yan mga kababayan, ito bang 1,000, ito tanatanong ko talaga sa sarili ko kanina pa Ito bang 1,500 respondents, nagre-represent na po ba ito ng ating 15 million Pilipino, no? Grabe naman, napakalaki po. Tapos survey lang naman ito, di ba? Pero binabasihan din ito ng accuracy, di ba? Yung mga survey kasi yung SWS established na po ito na survey company, di ba? At ito pa. Ginawa po yung survey na ito before Marcos third state. Yung SONA, before ng SONA. Sana naman gumawa kayo ng after SONA, di ba? Di ba? Para mas paniwalaan talaga kayo ng taong bayan. After SONA sana yung inireport ninyo. Di ba? After ng baha ng Corina.
O Karina. Di ba, para magkaalaman po. Kasi dito parang binubudol nyo na naman yung taong bayan eh. Sa headlines pa lang ng ano eh, di ba? PBBM satisfaction rating rises in June. Parang totoo talaga eh. Di ba? Pero 1,500 lang po yung tatanungin nila. Dito po sa channel natin, mayroon po tayong 100,000 plus subscriber. Pero kakaunti lang pinanonood sa atin kasi wala naman silang pakialam sa atin eh, di ba? O yung mga nanonood na lang, yung mga active po na nanonood sa channel natin, pasensya na po kayo pero kunin ko lang po, no? O survey po tayo. Kung kayo ba ay satisfied dito kay President Bongbong Marcos Jr. Yan na lang po, no? Kahit dito nga lang sa viewers natin, makikita na kung ano talagang totoo eh, di ba? Well, anyway mga kababayan, eto na po, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Usapan natin ngayon, ito po, no, yung bagong sinabi ni Antonio Trillanes na tinap na daw ng ICC yung Interpol. Alam nyo, pag sinabi ni Trillanes, ang media natin parang balita talaga na totoong-totoo na, no? Ibang klase talaga tong media natin, kahit ilang beses nang nasunog. Asan na yung warrant of arrest nga pala? June at July yun, di ba? Ngayon, tinap pa lang yung Interpol. Okay, pag-usapan din po natin, siguro in reaction dito, nagpahayag po si Jesus Remulla, ang ating pong DOJ, na kung sakali po na may arestuhin yung Interpol, 99.99% daw po ang pagsuporta ng Pilipinas. Aba, teka muna. Parang magkakaiba na kayo ng presidente ni Minardo Guevara. Hindi ko po pinaglalaban-laban, no? Pero yung basic po, parang nawawala na po. No? Yan po mapag-usapan natin. Meron pa pala tayong pag-usapan dito pa rin kay BP Sara. Siyempre, hindi natin pwedeng iwan yung mga issue kay BP Sara. Ayan, no? Medyo mukhang ang balak naman ngayon ng mga kakampi ng administrasyon ay bubusisiin yung hinihingi na 2 billion ni BP Sara. Naririnig na po natin yung mga argumento mula dito sa mga tukmol na anti-Duterte sa Twitter. Kinakailangan po natin palag-palagan to ng konti. Ano pa ba? Siyempre, tuloy-tuloy na atake. Ayun, may pinahayag rin po si Remulla na mahigit 300 pa naman daw po yung bodyguards ni BP Sara ayon kay Secretary Remulla. Reaction ko lang dito na parang binabanata nila yung open letter. Kasi putok na putok no. Talagang sikat na sikat ngayon si Romel. Romel. Sikat na sikat. Iba talaga iba talaga si BP Sara Duterte. Yung iba sabi ni Chua kanina, diversion niya ng Germany. Wala namang issue sa Germany. Pinayagan po siya ng presidente kaya siya nasa Germany. Tapos eto na naman si Remulla. Ito po yung pinahayag sila. Ang nag-point out niya nung una yung mga sausawerong si Barry Gutierrez na pilit na dinidikit si Leni Robredo ngayon. Wala na pong may gustong pag-usapan pa si Leni Robredo. No? Pati po yung press ayaw na kay Leni Robredo na mas marami pa raw yung security detail ni BP Sara kaysa kay BP Leni Robredo. Ano ngayon? Wala kaming pakialam sa iyo. Wala kaming pakialam. Sausaw na lang kayo na sausaw. At ngayon po, ito ayon po kay Remulla, BP Sara Duterte, may 300 pa ang bodyguards ayon kay Secretary Remulla. Alam po ninyo, sana walang problema, no? Takang-taka ko rito sa hirap na nga sa PR si BBM, no? Magtotohanan po tayo. Hirap kayo eh. Kayo sa gobyerno, hirap kayong pataasin yung supposedly napapalit kay BBM. Hirap na hirap kayong iangat yung popularity, di ba? Alam na natin yan si Martin. Kasi ang tanging susi sa inyo para maging popular si Martin, siraan si BP Sara. Proven na po yan na wala naman kayong kakayahan. No? Wala naman kayong kakayahan siraan si BP Sara kahit na anong gawin ninyo. So yan mga kababayan, i-share ko lang po sa inyo, 'di ba? Yung vlog ko po kaninang umaga, no? About po yun sa sa mga nag-resign na mga sinasabi doon na ano ba yun? Hindi mga
yung mga agency, di ba? Like DTI, di ba? Mga nag-resign ganyan. Yung tawag nila, ano ba, nandito na sa ano kay, ha? Hindi mga, yon unperforming, yon. Yung mga unperforming agency, kaya daw pinalitan yung mga, yon DTI at saka yung isa, ha? Unperforming, at saka mayroon pa daw mga nakapila na pwedeng palitan, no? Yung mga secretary, dahil unperforming agency, yon. May nag-comment po, sinasabi niya po na yung mga unperforming ba, like PDEA agency, di ba? PDEA, PNP, tinatanong niya kung ito ay mga performing daw, mga kababayan, ha? PCSO, kung performing ba? Sa bagay, yung PCSO may nanalo, di ba? Dalawa. O, performing po ang PCSO. Wag kayong nagpe-perform ang PCSO. Every week nga yan eh. Ha? Twice a month, thrice a month. Ha? Oh. Kaya performing po ang PCSO. Yung PhilHealth din daw po, performing ba? O, tinatanong lang, mga kababayan, yung mga agency kung performing ba? Kasi mayroon po silang plano na pamalitan yung mga unperforming agencies. O baka ito na yung chance nila, palitan na nila lahat. DOJ, agency rin yan eh. O, may mga sekretary rin yan, di ba? O yung Bucor, performing ba? Ano pa? Custom, performing daw po ba? O, marami pang iba. NIA, performing ba? Agriculture, performing daw po ba? O, yan, tinatanong po ng ating mga kababayan kasi papalitan ng gobyerno yung mga unperforming agency. O, di ba? The best ito kung palitan nila lahat ng mga performing. Pero makikita natin dito kung talagang totoo ba yung sinasabi nila na kaya pinalitan kasi unperforming agency. Yan mga kababayan. Well, anyway, ano man po ang inyong reaksyon, komento, or kritisismo sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol dito. Right? Maraming salamat po.